Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1971 The Furious Chinyu. Kissing a semi-saint, kahit si Chinyu ay dumanas ng kakilakilabot na mga pinsala. Wala siyang pagkakataong manalo. Napabuntong hininga ang lahat. Ang paborito ng langit ay malamang na mamamatay dito ngayon dahil lang sa wala siyang anumang suporta. Sa wakas, hindi itinago ni Gu Xinghe ang pananabik sa kanyang mukha. Hindi na siya makapaghintay na mapunit ang katawan ni Chinyu. Pareho silang malupit at walang awa, ngunit wala kay Gu Xinghe ang hangarin ni Hiteng. Ang gusto lang niya ay mamatay ang lalaking nasa harapan niya. Sa pagkakataong ito, hindi rin sumipot si Hiteng. Naglakad ang semi-saint kay Chinyu at tumingin sa kanya. Sinabi niya ng walang pakialam, hindi masama ang iyong lakas. Sa kasamaang palad. Na-provoke mo ang maling tao. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya si Chinyu gamit ang isang kamay. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng araw at buwan, siya ay medyo napagod, at ang kanyang panloob na chi ay wala sa tuktok nito. Gayunpaman, hindi naging problema para sa kanya na mahuli si Chinyu, na kalahating patay na. Si Gu Xinghe, na nasa hindi kalayuan, ay nasa sabik na lumapit kay Chinyu. Habang nakatingin kay Chinyu, ang kanyang mukha ay puno ng kabaliwan. Chinyu, hindi ko inaasahan na haantong ka sa ganoong paraan. Mabangis ang mga mata ni Gu Xinghe habang itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang katawan ni Chinyu. Mamuka ang bibig ni Chinyu, at patuloy na bumubulwak ang dugo. Ano pa ang gusto mong sabihin? Medyo sarkastikong sabi ni Gu Xinghe. Nahihirapang ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig. Nakatingin kay Wenda at Wen-er na nakatayo sa likod ni Gu Xinghe, sinabi ni Chinyu sa nanginginig na boses, bitawan mo. Bitawan mo silang dalawa. Natigilan si Gu Xinghe. Nilinggan niya sina Wenda at Wen-er at tumawa ng malakas. Anong sabi mo kanina lang? Gusto mo palayain ko silang dalawa diba? Hahaha. Chinyu? Kung hindi ka man lang malambot ang puso, hindi ka na dapat mamatay ngayon. Nagalit si Chinyu, ngunit wala siyang magawa. Ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay, sumangot ng malamig, at sinabing, patayin siya. Ma'am, tugon ng semi-saint at itinaas ang kanyang kamay, handang kitilin ang buhay ni Chinyu. Tumigil ka. Sa sandaling ito, ang boses ng prinsipe ay umalangaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Lumapit siya kay Chinyu sa pangunguna ng kanyang dalawang katulong. Bahagyang kumunot ang noo ni Gu Xinghe at sinabing, kamahalan, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi kami kumilos sa Sky City. Ngumiti ang prinsipe, yumuko ng bahagya, at sinabi, pakiusap, bigyan mo ako ng mukha. Payagan mo si Chinyu. Bitawan si Chinyu. Naging malamig ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Then he said coldly, Your Highness, stop joking. I spent so much effort to capture him, and now you want me to let him go. Don't you think you're being too nosy? Your Highness, please don't involve in this, malamig din na sabi ng semi-saint sa gilid. Hindi lang ito ang hiling namin, kundi ang hiling ng pamilya si at ng siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Si Gu Xinghe, sa tabi niya, ay ngumisi at nagsabi, kamahalan, hiniling mo sa amin na bigyan ka ng mukha, ngunit sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Malinaw na ipinakita ng mga salitang ito na ang grupong ito ng mga tao ay hindi man lang gustong panatilihin ang kanilang pagkukunwari. Natahimik ang prinsipe. Matagal siyang nakatayo doon at saka bumaantong hininga. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, dalawang napakatandang lalaki ang biglang sumulpot sa tabi ng prinsipe. Bagaman matanda na Atlante na ang dalawang matatandang lalaki na ito, nakakatakot pa rin ang pakiramdam ng pang-aapi na ipinalabas nila. Hindi banggitin si Gu Xinghe, maging ang mga ekspresyon ng ibang semi-saints ay naging pangit. Kamahalan, ano ang ibig mong sabihin dito? Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa pamilyang Si? Malamig na sabi ng semi-saint. Ang sabi ng prinsipe, umiling-iling, talagang ayaw kong makipagtalo sa pamilya Si. Dahil sinabi mo na ito ay negosyo ng pamilyang Si, dapat mo siyang ibalik sa pamilya Si at hayaan silang makipag-ayos sa kanya. Kami ang pamilya Si.
Nagmamadaling sabi ni Gu Xinghe. Sumulyap ang prinsipe kay Gu Xinghe, tumawa, at sinabing, natatakot ako na hindi ka gaanong maimpluwensyahan sa pamilyang Si. Kahit papaano, si Shifeng ang dapat humawak sa bagay na ito. Huminto ang prinsipe, tumingin sa semi-saint na nakangiti, at sinabing, ano sa palagay mo? Natahimik ang semi-saint. Tumingin siya sa prinsipe, pagkatapos ay ang dalawang matandang lalaki sa tabi niya. Bumantong hininga siya at sinabing, sige, kamahalan, bibigyan ka namin ng mukha. At ibabalik siya sa pamilyang Si. Hindi natin siya maibabalik sa pamilya Si. Kailangan natin siyang patayin kaagad. Si Gu Xinghe ay nababalisa. Ayaw niyang palampasin. Napakagandang pagkakataon. Kung ano man ang nangyari sa kanilang paraan, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Kahit anong pilit ni Gu Xinghe na pigilan ito, ang kanyang mga salita ay hindi masyadong mabigat, at walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Kamahalan, dinadala ko siya ngayon sa pamilya Si. Sasabihin ko rin sa mga matatanda na ito ang iyong hiling, malamig na sabi ng semi-saint. Puno ng pananakot ang kanyang mga salita, at natural na alam ito ng prinsipe. Ngunit nanatili siyang kalmado at natahimik, ngumiti lamang at sinabing, sige. Mahihirapan kita. Malamig na sumangot ang semi-saint. Nang walang sinasabi, kukunin na sana niya si Qinyu at ibalik. Sa sandaling ito, nahihirapang ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig. Tumingin siya kay Gu Xinghe at sinabi sa nanginginig na boses, bitiwan mo. Bitawan mo muna sina Wenda at Wen-er. Dumilim ang mukha ni Gu Xinghe, at malapit nang lumuwa ng apoy ang kanyang mga mata. Si Gu Xinghe, na galit na ngunit wala nang mailabas ang kanyang galit, ay mas galit na galit pagkatapos marinig ang mga salita ni Qinyu. Hayaan mo sila. Nananaginip ka. Galit na sigaw ni Gu Xinghe. Tumingin siya sa prinsipe at malamig na sinabi, kamahalan, kung papatayin ko silang dalawa, wala itong kinalaman sa iyo, di ba? Nanliit ang mga mag-aaral ni Qinyu nang marinig niya iyon. Tinitigan niya si Gu Xinghe at buong lakas niyang sinabi, hindi. Huwag. Ngunit hindi pinansin ni Gu Xinghe si Qinyu. Itinaas niya ang kamay niya at hinawakan ang leeg ni Wenda. Pagkatapos nito, narinig ang isang malutong na tunog. Agad na nabali ang leeg ni Wenda. Ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nawala. Sa loob lamang ng ilang segundo, yumuko ang ulo ni Wenda, at wala nang anumang palatandaan ng buhay. Nakatitig sa eksenang nasa harapan niya, ang mga mata ni Qinyu ay pulang-pula, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Wenda. Ang katawan ni Qinyu ay nanginginig na parang salon, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, at isang alon ng galit ang sumugod sa tuktok ng kanyang ulo. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Qinyu ay ganap na naging iskarlata, at isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na kapangyarihan ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Gusto kong mamatay ka. Isang paputok na sigaw ang narinig. Si Qinyu, sa bingit ng kamatayan, ay sumabog sa sukdulan ng kanyang panloob na chi sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay muling kinulayan ng gintong liwanag, at ang kanyang malakas na panloob na chi ay agad na pinilit ang lahat na umatras. Isang labis na nakakatakot na layunin ng pagpatay ang bumalot sa langit at lupa, na naging sanhi ng panginginig ng lahat. Anong nangyayari? Qinyu. Paano siya nagkaroon ng ganoong kapangyarihan? Nakakatakot na internal chi. Ito ay mas malakas kaysa ngayon. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay lubhang nagbago. Nang makitang hindi tama ang mga bagay, iniwan niya si Wen-er, tumalikod, at tumakbo. Itinaas ni Qinyu ang kanyang ulo at umungol. Ang nakakatakot na gininto ang liwanag ay tumama sa lahat ng direksyon kasama siya bilang sentro. Boom! Para bang isang kanya ng sumabog, at ang ilang semi-saints ay agad na pinalipad. 1,972 walang katulad. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Qinyu ay naglalabas ng nagninangas na gininto ang liwanag, at ang kanyang panloob na chi ay maraming beses na mas malakas kaysa kanina. Nagulat ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, at kung bakit biglang tumaas ang lakas ni Qinyu. Pwede bang nakalusot siya? Ulalas ng isang tao. Imposible.
Imposible. Mukhang hindi ito isang senyales ng isang pambihirang tagumpay. Marahil ito ay isang uri ng makapangyarihang pamamaraan. Pinandilatan ni Chinyu ang ilang semi-saint sa harap niya. Nanginginig ang buong katawan niya, at tuluyan na siyang nawala ng malay. Gusto kong patayin kayong lahat, sabi ni Chinyu sa nanginginig na boses. Ang mga semi-saints na iyon ay natural na hindi sineseryoso si Chinyu. Bilang mga semi-saints, sa pag-aakalang nahawakan na nila ang cultivation realm ng true saint, natural silang nakaramdam ng pagmamalaki. Naglalaro ka lang. Hindi ko alam kung paano mo pinagaling ang mga sugat mo, pero ano? Malamig na sabi ng naunang semi-saint. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang presyo at sinabing, nakita mo ba? Nililigawan niya si kamatayan. Karapat-dapat siyang mamatay. Mamuka ang bibig ng prinsipe ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Ano ang nangyayari? Tanong ng prinsipe sa matandang katabi niya. Umiling ang matandang lalaki na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Walang ganoong pamamaraan na ang isang tao ay maaaring sumabog ng may higit na kapangyarihan sa isang estado ng matinding galit, dahan-daang sabi ng matandang lalaki. Walang ibang sinabi ang prinsipe. Ang kasalukuyang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. Kaya naman, umatras siya sa malayo kasama ang dalawang matatandang lalaki. Pinaikit ng semi-saint ang kanyang mga mata, ninisyon, at sinabi. Ito ay terminal lucidity, tama. Sige. Papatayin kita pagkatapos. Pagkatapos sabihin iyon, ang semi-saint ang nanguna sa pag-atake. Hinawakan niya ang ilaw sa kanyang kamay at walang awa niyang binasag ito patungo kay Chin. Si Chinyu, na nawalan ng malay, ay hindi sineseryoso ang semi-saint na ito. Ang kanyang nagniningning na gininto ang kamao ay bumasag patungo sa kanya. Ang suntok na ito ay parang nahulog na meteorite. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Sa instant contact, ang semi-saint ay agad na nakaramdam ng mali, ngunit sa kasamaang palad, huli na. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, nabasag ang kamao ng semi-saint, at ang natitirang kapangyarihan ay pinilit siyang umatras ng ilang hakbang. Napatulala ang lahat na para bang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Pinalipad ni Chinyu ang semi-saint na may isang suntok. Paano kaya ito? Bagamat ang panloob na chi ng semi-saint ay wala pa sa pinakamataas nito, ito ay isang bagay pa rin na hindi kayang labanan ng isang reversion void stage cultivator. Bago natauhan ang mga tao, dumating na si Chinyu. Kinuyam niya ang kanyang gintong kamao at walang awa niyang binasag ang semi-saint. Ang pangalawang suntok ay naging sanhi ng pagbagsak ng buong lupa, at ang semi-saint ay nabigong makatakas. Ang kanyang pisikal na katawan ay halos nabasag sa meat paste ni Chinyu, at patuloy na umaagos ang dugo. Bagamat mayroon pa siyang natitirang internal chi, tuluyan na siyang nawala ng kakayahang lumaban. Dalawang suntok, nakapatay siya ng semi-saint sa dalawang suntok. Ang gayong record ng labanan ay hindi pa nagagawa. Nilunok ng lahat ang kanilang laway, at ang kanilang pagkagulat ay hindi masabi. Paano? Paano kaya? May nanguna sa pagsigaw, at ang sumunod na mga talakayan ay umagos na parang tubig. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang bangkay sa lupa. I want you to die. I want you all to be buried with Wenda. Nakakapanghina ng buto ang boses na parang nagmula sa impyerno, nakakatakot sa mga tao. Ang semi-saint, na nakahandusay sa lupa, ay gustong tumakas, ngunit hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataon. Itinaas niya ang kamay niya at sinuntok. Ginawa siyang meat paste ng buo. Ang mga natitirang semi-saints expressions ay sobrang pangit. Baka sa mukha nila ang pagiging solemna. May mali sa batang ito, nagsimulang magsalita ang isang semi-saint. Sabay nating patayin siya. Talagang hindi natin siya hahayaang mabuhay sa mundong ito, malamig na sabi ng isa pang semi-saint. Kasunod nito, ang 5 semi-saints ay humakbang pasulong at pinalibutan si Chinyu. Ang kanilang mga katawan ay naglabas ng malakas na presyon, sinusubukang bitag si Chinyu. Gayunpaman, ang panloob na chi ni Chinyu ay hindi kapani-paniwalang mabangis, at ang gininto ang liwanag ay napakaliwanag. Siya ay walang takot, tulad ng devil. Lord na bumaba mula sa langit. Pumunta ka sa impyerno.
Pagkatapos ng malakas na sigaw, nagkusa si Chinyu na umatake. Ang bawat suntok niya ay naglalaman ng matinding Dao techniques at rules. Kahit na ang isang Semi-Saint ay hindi maglalakas loob na labanan ito ng direkta. Sabay-sabay na umatake ang 5 Semi-Saints. Mahirap matukoy ang nanalo. Tumalon sila sa kawalan, at ilang sinag ng liwanag ang nakipag-ugnay sa ginintoang liwanag ni Chinyu, na nagpapahirap sa mga tao na imulat ang kanilang mga mata sandali. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong, at lahat ay natulala. Isang middle stage reversion void cultivator ang nagawang patayin ang isa sa 6 na Semi-Saints. Ngayon, nakikipaglaban pa siya sa 5 Semi-Saints sa kanilang peak. Ang matikas na kilos na ito ay hindi pa nagagawa. Chinyu ay kwalipikado na ngayon na maging isang mahusay na magsasaka sa Tribulation Stage. Kung hindi siya mamamatay, tiyak na siya ay magiging mahusay na magsasaka sa Tribulation Stage. Sinabi pa ng prinsipe sa gilid sa mahinang boses, kung may isang hindi inaasahang pagkikita, maaari siyang tumuntong sa yugto ng Immortal Emperor. Sa kawalan, ang mga ekspresyon ng Semi-Saints ay pangit. Ang pagharap kay Chinyu, na parang isang mabangis na hayop, ay tila masipag para sa kanila. Anong nangyari sa Beastard na ito? Paano siya nagkaroon ng nakakatakot na galing sa pakikipaglaban? Kahit na ang banal na anak ay hindi maaaring magkaroon ng gayong lakas sa pakikipaglaban. Kailangan nating alisin siya ngayon kahit na ano paman. Lahat, gamitin ang iyong mga trompeta at patayin siya ng mabilis. Nagpanik ang ilang Semi-Saints at nagplanong patayin si Chinyu ng buong lakas, gayon paman. Sa sandaling ito, isang kulay ube na ilaw ang sumugod at pinilit ang isang Semi-Saint na bumalik. Wala ka bang kahihiyan? Nang makitang nagmamadaling bumalik si Juwo, naging mas pangit ang mga ekspresyon ng 5 Semi-Saints. Sa kasong ito, natatakot ako na imposibleng patayin si Chinyu ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Chinyu. Mukhang hindi sa kanya ang kapangyarihang ito, ngunit sigurado akong hindi ito magtatagal. Retreat muna tayo. Ang mga Semi-Saints na ito ay napagkasunduan at agad na tumalikod at pumasok sa kawalan at gustong tumakas sa sandaling ito. Ang suntok ni Chinyu ay nabasag ang kawalan at natamba ang lahat ng mga Semi-Saints. Chinyu, huwag masyadong lumayo. Galit na galit ang Semi-Saint. Ang mukha ni Chinyu ay kasing lamig ng yelo. Malamig niyang tiningnan ang iilang tao at sinabing, gusto kong ilibing kayong lahat kasama si Wenda. Hindi namin pinatay ang tinatawag na Wenda. Dapat mong hanapin si Gu Xinghe. Sigaw ng isa sa mga Semi-Saints. Hahanapin ko siya pagkatapos kong patayin kayong lahat, malamig na sabi ni Chinyu. Walang sinabi si Juwo. Hanggat binanggit ni Chinyu ang pakikipaglaban, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa makatuwid, agad na kinuha ni Juwo ang kanyang glided rake at tumabi kay Chinyu. Nagsalamin ng lila at gininto ang liwanag at nagdagdag ng ningning at kagandahan sa isa't isa. Nagmukha silang ningning ng kamatayan. 1,973 pagpatay sa 2 Semi-Saints. Ang mga Semi-Saints na iyon ay nahulog sa kawalan. Sa sandaling ito, sa pagharap sa galit na sina Chinyu at Juwo na hindi nila kayang patayin, ang kanilang mga puso ay hindi maiwasang lumubog. Dito nagtatapos ang usapin ngayon. Huwag masyadong lumayo, sabi ng isang Semi-Saint. Ang iba pang ilang Semi-Saints ay walang sinabi. Malamig ang kanilang mga ekspresyon, naghahanap ng pagkakataong makaalis. Sa sandaling ito, lumapit ang prinsipe para maayos ang mga bagay-bagay. Chinyu, huwag ka nang magbuhol-buhol pa. Tumigil tayo rito. Tinulyapan ni Chinyu ang prinsipe at ang Semi-Saint sa hindi kalayuan. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho ng unti-unti, at ang nakakatakot na layunin ng pagpatay na nananatili sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Nakahinga ng maluwag ang prinsipe. Bahagyang sumangot ang Semi-Saint sa hindi kalayuan. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, Chinyu, maswerte kang nakatakas ngayon. Ngunit kailangan mong tandaan na hindi maganda para sa iyo ang nangyari ngayon. Pagkasabi nito, ang Semi-Saint ay tumalikod at gustong umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Chinyu, na tumuntong sa line word formula, ay biglang sumulpot sa kanyang likuran.
Sa oras na ang semi-saint ay natauhan sa kanyang kamao sa kanyang dibdib, si Chinyu ay talagang nabigla si Chinyu. Biglang umatake. Ikaw. Ang semi-saint ay nahihirapang lumingon, nakatingin kay Chinyu sa kanyang harapan na puno ng hindi makapaniwalang mga mata. Kasabay nito, si Juwo ay sumugod din sa kanyang mga kamay na si Glided Rake. Ay bumaba mula sa itaas, walang awa na hinampas ang ulo ng semi-saint at nabasag agad. Ang semi-saint awkward, pero alam nilang hindi na ito ang magandang panahon para mag-away. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang semi-saint sa lupa at sinabi sa mahinang boses, hindi rin magandang bagay para sa pamilyang si. Mula ngayon, lalabanan ko ang pamilyang si hanggang kamatayan. Pagkatapos nito, lumapit si Chinyu sa prinsipe, bahagyang yumuko, at sinabing, pasensya na. Ayokong bitawan siya. Ibinuko ng prinsipe ang kanyang bibig ngunit mapait na tumawa lang sa huli. Ang semi-saint mula sa pamilyang sina dumating upang kitilin ang buhay ni Chinyu ay namatay ng ganoon. Walang sino man ang nag-asa na magkakaroon ng ganoon. Kinalabasan. Tiyang Tong na nanunood ng labanan sa dilim ay mayroon ding napakalamig na ekspresyon. Malamig siyang ngumuso at mabilis na nawala. Ang panloob na chi ni Chinyu ay nagsimulang maglaho ng unti-unti. Lumapit siya kina Wenda at Wen-er at huminto. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Wen-er ay nalante na sa sukdulan na para bang siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Tumingin si Chinyu sa prinsipe, yumuko, at sinabi, kailangan kong problemayan ang kamahalan para hilingin kay Master yon na iligtas ang aking kaibigan. Natural, hindi tatanggi ang prinsipe. Ikinawi niya ang kanyang kamay, at binuhat ng kanyang dalawang attendant si Wen-er at naglakad patungo sa Sky City. Yumuko si Chinyu at tumingin kay Wenda, na nawalan na ng buhay. Hindi niya maiwasang malungkot. Naalala ni Chinyu kung paano siya inalagaan ni Wenda at Wen-er. Kung hindi dahil sa kanila, matagal na siyang namatay. Simula nang kinilala niya si Wen Wanchong bilang kanyang amo, silang tatlo ay parang tunay na magkapatid. Pero ngayon, namatay si Wenda dahil sa kanya. Nanginig ang katawan ni Chinyu dahil sa nakakasakit na sakit na iyon. Wenda, pasensya na. Huminga ng malalim si Chinyu at dahan-dahang itinaas ang katawan ni Wenda. Si Juwo, sa tabi, ay mas galit na galit. Hindi rin karaniwan ang relasyon ng magkapatid na Wen at Juwo. Ngayon ay namatay na si Wenda, paanong? Hindi magagalit si Juwo. Pinuhat ni Chinyu si Wenda at bumalik sa Sky City. Dumiretso siya sa tirahan ni Master yon at inilagay ang katawan ni Wenda sa gilid. Sa sandaling ito, ginagamot ni Master yon ang mga sugat ni Wen-er. Nang makita niya si Chinyu, sinabi niya sa mahinang boses, huwag kang mag-alala, may iligtas ko ang buhay ng binatang ito. Maraming salamat, Master yon, sabi ni Chinyu. Pagkatapos noon, tiningnan ni Chinyu ang katawan ni Wenda at sinabing, Master yon, guguluhin kita para mapangalagaan ang katawan ng kapatid ko. Gusto kong ibalik siya sa Lizhao. Natahimik si Master yon saglit at saka tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, muling pumunta sina Chinyu at Juwo sa Imperial Palace. Sa Imperial Palace, ang mga taong ipinadala ng mga aristokratikong pamilya ay takot na takot. Ang malakas na lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Chinyu sa labanan ay nagpasindik sa kanila. Nawala rin ang provocation nila kanina ng walang bakas. Lahat ay nagtatago sa sulok dahil sa takot na magalit si Chinyu. My condolences, ang aliw ng prinsipe sa kanya. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, Your Highness, pupunta ako sa Seren South City. Matahimik na South City. Kumunat ang noo ng prinsipe. Natatakot ako na magdudulot ka ng gulo sa iyong sarili kung aalis ka ngayon sa Sky City. Bagamat hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na ipinakita mo ngayon, sigurado akong hindi mo iyon sariling lakas. Natahimik si Chinyu. Tama ang sinabi ng prinsipe. Hindi rin siya sigurado kung saan nanggaling ang combat power na ito. Mula nang simulan ni Chinyu ang kanyang paglalakbay sa pagtatanim, 2 beses lamang itong lumitaw. Minsan ay dahil kay Yanrozo, at sa pagkakataong ito, ay dahil kay Wenda. Bitawan mo ako kung gayon, sabi ni Juwo.
Talagang maghihiganti ako para kay Wenda. Umiling ang prinsipe at sinabing, ang may kasalanan ay ang Panginoon ng lungsod ng Seren South City. Wala itong kinalaman sa iba. Higit pa rito, malamang na tumakas na si Gu Xinghe. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na pumunta siya sa pamilyang Si. Nang marinig ang mga salita ng prinsipe, natahimik si Qin Yu. Huwag kang mabalisa. Naiintindihan ko ang iyong pagnanais na maghayganti. Tinapik ng prinsipe ang balikat ni Qin Yu at sinabing casual, minsan. Kailangang magtiis ng palihim ang mga tao. Hindi alam kung ang pangungusap na ito ay para kay Qin Yu o sa prinsipe. Kung ihahambing sa pagkawasak at pagbaba ng maharlikang pamilya, ang sakit ni Qin Yu ay tila wala. Sige. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Qin Yu at kumalma. Pagkatapos ng labanang ito, kumalat ang pangalan ni Qin Yu sa buong banal na rehiyon. Narinig din ng lahat ng maharlikang pamilya ang balita, at halos lahat ng tao sa Holy Region ay pinag-uusapan ito. Ang Qin Yu na iyon ay talagang nakapatay ng 2 semi-saints. Nakakatakot. Siya ba ang Qin Yu na tumalo sa 2 kapatid ng pamilyang Si? Sok! Sok! Sa talento niya, walang limitasyon ang kinabukasan niya. Sa tingin ko, susuportahan siya ng Thunder Courtyard sa susunod, hindi ba? Lalong nabigla ang siyam na dakilang pamilyang maharlika. Ang hitsura ni Qin Yu ay ganap na nasira ang kanilang kasalukuyang istruktura. Maraming tagapagmana ng mga aristokratikong pamilya ang nakaramdam ng pag-aalala at pressure. Tuldok tuldok tuldok. Sa Cold Moon Palace, si Saint Tesgo ay tinatalakay ang daw sa isang cultivator na ang mukha ay mukhang mas maislan kaysa sa isang babae. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yao Shi. Sok! Sok! Matalas pa rin ang mga mata ni Saint Tesgo. No wonder willing kang makipagkaibigan sa kanya, humigop si Yao Shi ng tsaa at hindi napigil ang mamantong hininga at sabihin. I wonder kung sino ang tinutukoy mo, Holy Son Yao. Nagkunwaring nagulat si Saint Tesgo. 1994 The Strive of the Great Era. Huwag magbiro, Saint Tesgo. Sino pa ba ito maliban kay Qin Yu? Gumiti si Yao Shi at sinabi. Tinapin ni Saint Tesgo ang kanyang bibig at tumawa. Umiling siya at sinabing, banal na anak Yao, hindi mo ako naiintindihan. Ang relasyon namin ni Qin Yu ay nagtutulungan lamang sa pagsasama. Partnership. Nagtaas ng kilay si Yao Shi. Kung hindi dahil sa kanyang natatanging kakayahan, magiging partner ka ba ng isang buhong na magsasaka? Umiling si Saint Tesgo nang walang komento. Pero sa pagkakaalam ko, may espesyal na relasyon sina Qin Yu at Yan Rozo, patuloy ni Yao Shi. Kung may ibang iniisip si Saint Tesgo, natatakot akong mabaigaw ka. Holy Son Yao, sobra kang iniisip. Umiling pa rin si Saint Tesgo. Nang makita ito, hindi itinuloy ni Yao Shi ang pang-aasar sa kanya. Tumawa siya at sinabing, sa tuwing sasapit ang gininto ang panahon, magkakaroon ng 1 o 2 makapangyarihang magsasaka. Sila ay maaaring maging ang pinakakahanga-hangang mga tao sa kasaysayan o mamatay ng maaga at maging stepping stone para sa iba. Ang pagbibilang mula sa nakaraan, kakaunti lamang ang makakamit ang mahusay na tagumpay. Hindi siya pinabulaanan ni Saint Tesgo at sinabing, ngunit sa kasaysayan, ilan sa mga tumuntong sa Immortal Emperor Cultivation Realm ang hindi nakaranas ng hindi mabilang na kapigatian. Ito ay isang dakot lamang, hindi sulit na gamitin bilang isang sanggunian, sabi ni Yao Shi. Sapat na ang isa. Huwag kalimutan ang unang taong muntik nang mawala ang maharlikang pamilya ay ang Demon Emperor. Sabi ni Saint Tesgo. Sa pagbanggit ng Demon Emperor, natahimik si Yao Shi. Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga siya ng may damdamin at sinabing, ang Demon Emperor ang pinakamakapangyarihang Immortal Emperor sa kasaysayan, tama ba? Hindi naman. Hindi rin masama si Yan Tianming ng pamilya yan, sabi ni Saint Tesgo. Natawa si Yao Shi at sinabing, ang tanong kung sino ang mas malakas sa pagitan ng Demon Emperor at Immortal Emperor Tianming ay pinagtatalunan ng maraming taon. Sayang at hindi sila nakatira sa parehong panahon, kaya walang nakakaalam kung sino ang mas malakas. Sayang. Noong isinilang ang Demon Emperor, hindi ito isang Golden Age, dahan-daang sabi ni Saint Tesgo. So,
Si Saint Tesgo ay may kinikilingan sa Demon Emperor. Nagtatakang tanong ni Yaoshi. Hindi. Sinasabi ko lang na ang mga kondisyon ng Demon Emperor ay mas malupit, walang pakialam na sabi ni Saint Tesgo. Gumisi si Yaoshi at sinabing, noon, nilabanan ni Immortal Emperor Tianming ang ilang buhay na hindi hihigit sa mga immortal emperors at pinatay pa nga silang lahat ng mag-isa. Ang ganoong record ng labanan ay hindi pa nagagawa. Siya lang ang nakamit. Ito. Matapos marinig ang mga salita ni Yaoshi, sinabi ni Saint Tesgo na may malabong ngiti, marahil sa 100,000 o 1,000 taon, ang banal na rehiyon ay hindi nabubuoan ng 9 na dakilang maharlikang pamilya kundi 10. Pamuka ang bibig ni Yaoshi, ngunit mabilis niyang nahulaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Saint Tesgo. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Yaoshi ang pagtawa. Inihahambing ni Saint Tesgo si Qin Yu sa Immortal Emperor Tianming. Hindi ba ito nagpapahalaga sa kanya? Patuloy na umiling si Yaoshi. Sa buong kasaysayan, isa lang ang Yan Tianming. Sa ang lupain pinagbasehan ni Qin Yu. Hindi pinag-isipan ni Saint Tesgo ang isyong ito kay Yaoshi. Sa halip, iniba niya ang usapan. Natatakot ako na si Qin Yu ay patuloy na hahabulin. Tuldok panipi. Tama. Walang sino man ang magnanais na lumaki ang isang buhong na magsasaka, napabuntong hininga si Yaoshi at sinabi. Kung makakaya niya ang pagtugis ng 9 na dakilang maharlikang pamilya, sino ang makakapidyaw sa kanyang pagbangon sa hinaharap? Natatawang. Sabi ni Saint Tesgo. Ang lahat ay tulad ng hula ng dalawa. Pagkatapos ng labanang ito, mas naging mapanganib ang sitwasyon ni Qin Yu at Zhou. Halos lahat ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay tinatalakay ang bagay na ito. Talagang ayaw nilang tumaas ang mga taong tulad ni Qin Yu at Zhou sa Golden Age. Sa pamilyang Si, matagal na hindi nagsalita si Shipeng nang marinig niya ang balita. Sa gilid, ang mukha ni First Elder ay maaliwalas. Bagamat maraming semi-saints ang pamilya Si, nag-aatubili silang tiisin ang pagkawala ng dalawang semi-saints ng sabay-sabay. Maaari niyang patayin ang semi-saint sa gitnang yugto ng Reversion Void. Kung tatanggo siya sa True Saint Cultivation Realm, walang sino man sa mundo ang makakapidyaw sa kanya. Malamig na sabi ng unang elder. Sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay itinuturing na isang nangungunang buhay kahit sa buong banal na rehiyon. Walang sino man ang may kumpiyansa na talunin siya, sabi din ni si Shipeng sa mahinang boses. Pinanangkitin muna ni Elder ang kanyang mga mata at hindi umimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng unang Elder sa mahinang boses, malamang na magkikitang muli ang 9 na dakilang pamilyang maharlika. Ang epekto ng bagay na ito ay lampas sa imahinasyon. Bilang 9 na dakilang aristokratikong pamilya na may mga interes, sila ay talagang mag-aatubili na hayaan ang isang buhong cultivator na agawin ang kanilang mga mapagkukunan. Hindi pa banggitin na mas maraming eksperto ang lumitaw ngayon, tulad ng mahiwagang lahi ng demonyo na umalis mula sa kalaliman ng Azure Rock Forest, at ngayon ay Qin Yu at Zhou. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi mas mahina kaysa sa mga banal na anak ng mga aristokratikong pamilya. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe ang Holy Region. Pagkalipas ng 300 taon, muling magpupulong ang 9 na dakilang maharlikang pamilya. Ang pulong na ito ay tinatawag na Strive of the Great Era. Sa sandaling lumabas ang balita, ang buong banal na rehiyon ay nagulat, at lahat ay nagsimulang talakayin ito. Strive of the Great Era. Mukhang napakaganda, ngunit sa katunayan, hindi ba sila natatakot lamang? Hindi ako natatakot, pero ayoko lang na may mangyari pang hindi ka nais-nais na pangyayari. Sa Golden Age, karaniwan na ang pag-reshuffle ng istruktura. Ang 9 na dakilang maharlikang pamilya ay nakaranas din ng maraming epekto ngunit nakaligtas silang lahat. Iyon ay dahil walang immortal emperor ang ipinanganak. Kung ang isang immortal na emperador ay lilito, ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay malamang na nawala. Hindi nagtagal, naayos na ang oras. Makalipas ang 3 araw. Mas nakakaintriga ang lokasyon ng kanilang pagkikita. Ito ay sa Sky City, kung saan lahat ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya ay magpapadala ng mga tao upang talakayin ang mahahalagang bagay sa Imperial Palace.
Ang prinsipe, na nakatanggap ng balita, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Si Chinyu ay may katulad na pakiramdam. Sa silid, pinag-aaralan pa ni Juwo ang kanyang demonyong itlog. Sinubukan niya ang maraming paraan, ngunit hindi pa rin mapisa ang demonyong itlog. Bukod sa sinaunang panloob na chi na ito ay naglalabas, walang kakaiba sa demonyong itlog na ito. Wala itong pinagkaiba sa isang malaking bato. Kakaiba. Bakit walang reaksyon ang bagay na ito? Sumimangot si Juwo, at ang kanyang maliit na ulo ay puno ng pagdududa. Marahil ay mapipisa lamang ito sa ilalim ng mga partikular na kondisyon, sabi ni Chinyu pagkatapos tingnan. Anong mga partikular na kondisyon? Naguguluhan si Juwo. Wala akong ideya, umiling si Chinyu at sinabi. Habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto. Ito ay walang iba kundi ang prinsipe. Pumasok siya sa silid ni Chinyu at Juwo na may time na tingin. Your Highness, tumayo si Chinyu at binati siya. Ikinaway ng prinsipe ang kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses, Chinyu, narinig mo na ba ang balita tungkol sa Strive of Great Era? Oo, narinig ko na, sabi ni Chinyu. Natatakot ako na ito ay isang sakuna, dumiretso ang prinsipe sa punto. Bakit mo naman nasabi? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Bumantong hininga ang prinsipe at sinabing, matagal na nilang gustong tanggalin ang espesyal na katayuan ng Sky City. Kaya lang, hindi pa sila nakahanap ng tamang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, itinakda nila ang venue ng pagpupulong sa Sky City. Ano ang ibig sabihin nito? 1995. Naging pangit ang ekspresyon ni The Strange Juwo Chinyu. Tumingin siya sa prinsipe at sinabi, sa madaling salita, maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito para tanggalin ang lahat ng mga pribilehiyo ng Sky City. Tama iyan. Walang itinago ang prinsipe. Wala ka bang karapatang tumutol? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, oo, ginagawa ko, ngunit ano ang silbi ng 9 na boto laban sa isa? Naiinis na sabi ng prinsipe sa sarili. Napakamot ng ulo si Chinyu. Magiging mahirap dahil kapag binawi ang status ng Sky City, nangangahulugan ito na hindi naligtas na manatili rito. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Ganun din ang iniisip ng prinsipe at sinabing, bilasan mo at umalis bago magsimula ang engranding pagpupulong. Hindi lang ang royal family ang pinupuntirya nila sa pagkakataong ito, kundi higit pa sa iyo. Walang oras para mawala. Aalis na ako, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, tinawag ni Chinyu si Juwo, at nag-impake ang dalawa para umalis sa lugar. Gayunpaman, nang dumating sila sa perimeter ng lungsod, napagtanto nilang matagal ng selyado ang buong Sky City. Ang mga mahiwagang artifact ay makapal na nakaimpake sa labas ng lungsod. Sa sandaling ang isang hakbang sa lungsod, ang isa ay makakatagpo ng isang krisis na nagbabanta sa buhay. Mukhang hindi na tayo makakalabas. Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang mga aksyon ng 9 na dakilang maharlikang pamilya ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Malamang ay mahuhuli nila ang isang bagay na walang paraan para makatakas. Si Chinyu, na nakatayo sa pintuan, ay malinaw na nakakaramdam ng ilang malamig na tingin sa dilim. Marahil ay naayos na nila ang kanilang mga tao dito at naghihintay na mabawi ang status ng Sky City. Walang magawa, sina Chinyu at Juwo ay maaari lamang umatras sa Imperial Palace pansamantala. Sa Imperial Palace, ang prinsipe, si Chinyu, at ang iba pa ay lahat ay may napakalungkot na ekspresyon. Wala silang maisip na anumang kontra. Mukhang isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Napabuntong hininga si Chinyu. Pinakamasamang senaryo, maaari lamang subukan ni Chinyu na baguhin muli ang kanyang hitsura at maghanap ng pagkakataong makatakas mula sa lugar na ito. Sa anumang kaso, si Juwo ay sarado na alagad ni Dinley. Kaya malamang wala silang gagawin sa kanya. Nang sumunod na araw, sa wakas ay nagising si Wen-er, na noon ay walang malay. Kasama ni Master Yon, dumating siya sa Imperial Palace. Sa sandaling makita niya si Chinyu, ang kanyang mga luha ay hindi napigil ang tumulo.
Sumugod siya at niyakap si Chinyu, at tumulo ang luha at uhog sa kanyang mukha. Sa sobrang pag-iyak niya, halos manginig ang buong katawan niya. Gwenda, Gwenda, buho. Umiyak si Wen'er hanggang sa halos himatayan siya. Bagamat madalas silang mag-away, napakalapit nila sa isa't isa. Ngayong wala na si Wenda, paanong hindi niya mararamdaman? Ang sakit. Niyakap ni Chinyu si Wen'er, lalo pang nakaramdam ng sama ng loob. Kasalanan ko ang lahat. Niyakap ng mahigpit ni Chinyu si Wen'er, puno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso. Pinunasan ni Wen'er ang kanyang mga luha at sinabing may kalungkutan at galit, hindi kita sinisisi. Kung gusto kong sisihin ang isang tao, sisisihin ko si Gu Xinghe. Dapat ko siyang punitin. Kailangan ko siyang patayin. Sa pagtingin sa fighting spirit ni Wen'er, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Si Wen'er ay hindi gaanong talino sa paglilinang. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi niya kayang harapin si Gu Xinghe. Talagang maghihiganti ako para kay Wenda. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Wen'er at bahagyang bumantong hininga. Si Juwoo? Sa tabi nila, ay nagmamadali ring inaliw siya. Wen'er, huwag kang masyadong malungkot. Bagamat patay na si Wenda, buhay pa rin ang kanyang divine sense. Baka ma-reincarnate na siya sa hinaharap. Gayunpaman, alam na alam ni Wen'er. Ito ay nanatiling hindi alam kung si Wenda ay maaaring muling magkatawang tao. At saka, kahit na kaya niya, ang taong iyon ay hindi na si Wenda. Tita Juwoo, ako. Ibinuka ni Wen'er ang kanyang bibig, at muling tumulo ang mga luha. Para gumaan ang kapaligiran, hinailan ni Juwoo si Wen'er at sinabing, sige, I treat kita ng inumin ngayon. Inom tayo hanggang malasing tayo. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan niya si Wen'er sa tavern, hindi siya binigyan ng pagkakataong magsabi ng kahit ano. Sa araw na ito, ganap na lasing si Wen'er. Siya ay orihinal na magaling uminom ngunit hindi nagtagal ay nahimatay siya. Sa pagtingin kay Wen'er na nakahiga sa mesa na may luha sa kanyang mga mata, hindi nagsalita si Juwoo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ibalik natin siya. Si Chinyu ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at inisip ni Juwoo na hindi komportable. Pagkatapos noon, binuhat ni Chinyu si Wen'er pabalik sa Imperial Palace. Sa araw na iyon, ang Sky City ay tila medyo mapayapa, ngunit sa katotohanan, ang mga undercurrent ay lumalakas. Tuldok, maraming mga tipak ng panloob na chi ang tahimik na umakyat sa Sky City. Nakalusot sila sa Sky City bago magsimula ang meeting. Ang mga panloob na chi na ito ay lahat ay napakalakas, at mayroong hindi bababa sa halos 100 sa kanila. Ito ay maliwanag na ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay seryoso sa pagkakataong ito. Hindi na sila gumamit ng anumang mga trick ngunit binalak na direktang bawiin ang kasalukuyang espesyal na katayuan ng Sky City. Mukhang maraming hindi pamilyar na mukha sa Sky City. Ang isang mahusay na magsasaka na naninirahan sa pag-iisa sa Sky City ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Natatakot akong hindi na magiging mapayapa ang Sky City sa hinaharap. Magiging luho ang paghahanap ng katahimikan. Hehe. Sa ilalim ng gininto ang panahon, walang makakaiwas sa epekto ng mga bagyo maliban na lang kung makakahanap sila ng starfield na matitirahan sa liblib. Ang ilang mga tao ay pumasok sa Sky City, at ang ilan ay aalis. Ang buong sitwasyon sa Sky City ay tahimik na nagbabago. Lumipas ang isa pang araw. Dumating sa Sky City ang mga kinatawan ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Karamihan sa mga taong pinadala nila ay matatanda. Ang mga matatandang ito ay may matataas na posisyon sa pamilya, kaya natural na may napakalakas na lakas. Nang gabing iyon, dumating sa Imperial Palace ang iba't ibang maharlikang pamilya. Sa isang sandali, ang langit ay puno ng mga banal na karwahe, na sumasakop sa langit at araw. Nanatili ang nakakatakot na internal chi sa Sky City at naging sanhi ng pagkabalisa ng lahat. Sa wakas, darating din. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang makapangyarihang mga karwahe, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging solemn na. Kakaibang tahimik si Juwoo.
Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga karwahe at walang ekspresyon. Ang mga taong ito ay nagtipon sa Imperial Palace at nakipagpalitan ng kasiyahan sa prinsipe. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa paligid at natuklasan na 7 aristokratikong pamilya lamang ang dumating sa Sky City. Mukhang hindi pa dumarating ang mga tao mula sa pamilya Yan at sa pamilyang Si. Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi kaya magsasama-sama ang dalawang pamilyang ito. Hindi ko talaga alam kung anong pagpipilian ang gagawin ng pamilya Yan. Hindi mapalagay si Chinyu. Kung talagang nagkakaisa ang 9 na dakilang maharlikang pamilya, paano niya haharapin si Yan Rozo sa hinaharap? Ang Shrieve of the Great Era ay isang napakalaking nakakagulat na balita para sa buong banal na rehiyon. Masyado nang matagal mula nang magkita ang 9 na dakilang pamilyang maharlika. Ang bawat galaw nila ay maaaring makaapekto sa sitwasyon ng buong Holy Region. Kaya naman, bukod sa kanilang mga tao, maraming makapangyarihang rogue cultivator ang sinamantala rin ang pagkakataong makapasok sa Sky City. Napakaraming tao. Walang makapagsabi ng kanilang pagkakakilanlan. Naglakad sina Chinyu at Juwo sa mga kalye ng Sky City at napansin na ang mataong mga kalye ay naging mas mataong ngayon. Ang mga taong gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang itago ang kanilang mga mukha ay nakikita sa lahat ng dako. Ang ilan ay malabo ang mga mukha, ang ilan ay nakasuot ng belo, at ang ilan ay gumamit ng malalaking sombrerong kawayan upang takpan ang kanilang mga mukha. Maaaring ito ang unang pagkakataon na maluwag ang seguridad sa Sky City. Gayunpaman, sa panahong ito, ang mga tao ay makapasok lamang sa Sky City ngunit hindi umalis. 1,976 na Juwo laban sa ikatlong prinsesa. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang naakit ng pulong na ito. Sa pangkalahatan, maraming panloob na chi ang nagbanggaan sa hangin, at ang kapaligiran ay medyo tense. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga patakaran ng Sky City ay nananatili pa rin, isang mahusay na labanan ang sumiklab. Hindi umimik si Chinyu at naglakad sa kalye kasama si Juwo. Nitong ilang araw, naging kakaibang tahimik si Juwo. Hindi siya umimik na para bang may iniisip siya. Kahit na ang karaniwang piging ay naging mahirap. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Chinyu na may pag-aalala. Wala lang. May iniisip lang ako, umiling si Juwo at sinabing. May iniisip, tungkol ba kay Wen-er? Si Chinyu ay mukhang nag-aalala. Kahit na si Juwo ay karaniwang mukhang waki, siya ay talagang napaka-sentimental. Hindi kalabisan na sabihin na sa mga mata ni Juwo, mas mahalaga pa ang usapin ng kaibigan niya kaysa sa sarili niyang usapin. Nang makitang hindi nagsasalita si Juwo, yumuko si Chinyu at tumingkayad sa tapat niya. Juwo, makinig kang mabuti. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit ang kailangan kong gawin ngayon ay magtiis. Hindi ko mapipilit ang sarili ko sa isang dead end. Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Nakatitig ang malalaking mata ni Juwo kay Chinyu. Maya-maya, tumango siya at sinabing, sige, alam ko. Hindi ako maliit na bata. Nang makitang sumang-ayon si Juwo, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Sa sandaling ito, isang napakalaking karwahe ang biglang sumilay sa kalangitan. Ang karwahe na ito ay lubhang nangingibabaw. Mayroon itong napakalaking ulo ng dragon sa harap nito, at ang ulo ng dragon ay parang buhay na parang. Totoo. Ang hitsura ng karwahe ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Tinitigan nila ang napakalaking karwahe sa kalangitan na may inggit at takot sa kanilang mga mata. Ito ang karwahe ng pamilyang Si. Tulad ng inaasahan ng pamilya Si. Napakaganda ng karwahe. Panipi. Ang karwahe ay tila nagdadala din ng mga tao mula sa pamilya Yan. Itinaas din ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang karwahe, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi maganda. Walang ibang dahilan kundi ang taong pinadala ng pamilya Yan ay ang pangatlong prinsesa. Paano kaya siya? Kumunat ang noo ni Chinyu. Ang ikatlong prinsesa ay isang baliw at isang pervert. Bakit nila pinadala ang ikatlong prinsesa para sa isang malaking bagay? Hindi kaya ayaw ng pamilya Yan na masangkot sa bagay na ito. Kaya ba sinasadya nilang ipadala ang ikatlong prinsesa? Napaisip si Chinyu sa sarili.
Malamang. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 8 aristokratikong pamilya noong sinaunang panahon. Ang pamilyang yan ay isang aristokratikong pamilya na biglang bumangon. Ang hitsura ni Yan Tianming ay minsang pinigilan ng iba pang mga maharlikang pamilya hanggang sa puntong halos hindi na sila makaligtas. Sa makatuwid, ang pamilyang yan ay hindi dapat masyadong malapit sa iba pang mga maharlikang pamilya. Nagsama-sama ang pamilya Si at ang pamilya Yan. May ibinabalita ba sila sa outside world? May nahulaan. Sa sandaling ito, may nakapansin kay Qin Yu. Ang kanilang mga tingin ay mabilis na natipon kay Qin Yu. Mr. Qin? Ang pamilya Yan ay tila nagpapahayag ng kanilang paninindigan sa labas ng mundo, may nagpaalala dahil sa mabuting kalooban. Bahagyang yumuko si Qin Yu, ngumiti, at sinabing, ako ay mag-isa. Paano ko lalabanan ang pamilyang Si? Mr. Qin, hindi mo masasabi iyan. Ang iyong talento ay sapat na upang ang 9 na dakilang maharlikang pamilya ay tumangala sa iyo. Sabi ng isang magsasaka sa paligid. Tama. Maaaring walang pakialam ang 9 na dakilang aristokratikong pamilya kung ito ay isang magulong katawan lamang. Gayunpaman, natalo mo ang semi. Santo bilang isang reversion void stage cultivator. Iyan ang potensyal ng isang immortal emperor. Mr. Qin, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Nagulat si Qin Yu sa mga tao. Hindi niya inasahan na maraming tao ang sumusuporta sa kanya. Marahil ay dahil matagal na silang hindi nasisiyahan sa 9 na dakilang pamilyang maharlika, o nahawa na. Sila ng espiritu ni Qin Yu. Sa madaling salita, lahat ng mga taong ito ay may malaking pag-asa para kay Qin Yu. Nagulat ito kay Qin Yu. Yumuko siya at sinabing, maraming salamat sa inyong lahat. Hinding-hindi ako susuko. Habang nagsasalita siya, tila napansin ng karwahe sa itaas si Qin Yu. Isang mukhang elder na matandang lalaki ang lumingon kay Qin Yu. Siya ba si Qin Yu? Malamig na sabi ng matanda. Tama, tugon ng katabi niya. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ng ikatlong prinsesa at sinabing, siya nga. Itong Beastard, dito ko talaga siya nakilala. Kasabay nito, ang ikatlong prinsesa ay tumalon pababa mula sa karwahe at lumapag sa harap ni Qin Yu. Ikatlong prinsesa. Nagmamadali ring sumunod ang mga tao ng pamilya Yan sa karwahe. Para naman sa matanda, parang gusto niyang makita. Mismo si Qin Yu, kaya sumunod din siya. Sa isang iglap, pinalibutan ng ilang tao si Qin Yu. Ang pangatlong prinsesa ay naglakad sa harap at pinandilatan si Qin Yu. She said with a malabong ngiti, "You, isn't this my little slave? You was lucky to escape last time. I didn't expect to meet you here." Malamig na tiningnan ni Qin Yu ang ikatlong prinsesa at sinabing, ikatlong prinsesa, hayaan mo akong bigyan ka ng payo. Hindi ang pamilyang Yan dito. Paano kung ang pamilya Yan o hindi? Baka maglakas loob kang salakayin ng ikatlong prinsesa ng pamilya Yan sa Sky City. Sa sandaling ito, malamig na sabi ng cultivator ng isang pamilyang Yan. Ayaw makipagtalo ni Qin Yu sa ikatlong prinsesa at nagplanong umalis kasama si Juwo. Gayunpaman, ang pangatlong prinsesa ay ayaw na ipaalam ang bagay na ito. Hinaronggan niya ang daan ni Qin Yu at sinabing ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Ano ang plano mong harapin ang kaso ng pagsisinungaling mo sa akin noong nakaraan? Haharapin ko ang aking mga A*S. Bagwala. Naiinip na sabi ni Qin Yu. Kung hindi para kay Rozo, sa tingin mo ba ay magiging prinsesa ako? How dare you? How dare you speak to our third princess like this? Sigaw ng cultivator ng pamilya Yan. Sa sandaling ito, malamig na tiningnan ni Juwo ang cultivator at sinabing, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na ang munting pute na ito ang nagsimula? Sino ang tinawag mong maliit na pute? Galit na galit ang pangatlong prinsesa kaya namula ang mukha. Tinawagan kita. Bakit? Little sloth? Kung hindi dahil sa prinsipe, sinampal na kita ngayon din. Malamig na sabi ni Juwo. Galit na galit ang ikatlong prinsesa. Aatake na sana siya nang walang sinasabi. Sa kabutihang palad, ang mga tao ng pamilya Yan ay namagitan sa oras at pinigilan ang ikatlong prinsesa, at naiwasan ang labanan. Maghintay ka lang.
Hindi ka maaaring maging mayabang ng matagal. Ipapaalam ko sa iyo na ang pamilya yan ay hindi dapat banibiro. May hinaila ang ikatlong prinsesa. Ngunit walang tigil ang pagmumura ng bibig nito. Sa pagkakataong ito, si Juwo ay kumilos ng napaka-mature. Bihira lang sa kanya ang hindi gumawa ng eksena. Sa halip, siya ay hindi kapani-pani walang kalmado. Habang mas naging ganito si Juwo, mas lalong hindi mapalagay si Chinyu. Bumalik sa Nanzhou, ang Juwo ay isang pag-iral na nagpang-inag sa mga tao sa takot. Sa mga tuntunin ng bangis, kahit na ang ikatlong prinsesa ay hindi maihahambing sa kanya. Juwo, ikaw. Gustong itanong ni Chinyu sa kanya, ngunit sa sandaling ito, ang elder ng pamilyang si ay tumingin kay Chinyu. Ikaw si Chinyu. Malamig na sabi ng matanda. Alam ni Chinyu na walang pagkakataon na makipagkasundo sa pamilyang si, kaya malamig niyang sinabi, oo, ako nga. Bakit? Matapang ka, malamig na sabi ng matanda. 1997 nagsimula ang pangkalahatang pagpupulong. Sa malamig na pagtingin sa elder sa kanyang tapat, walang pakialam si Ainyu sa kanyang banta. Ano? May balak ka bang salakayin ako sa Sky City? Malamig na tanong ni Chinyu. Inilagay ng matanda ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, hindi kita sasalakayin pansamantala, ngunit natatakot ako na hindi ka maaaring maging mayabang ng matagal. Sa tingin ko isa ka lang semi-saint. Hindi magiging madali para sa iyo na patayin ako. Gumisi si Chinyu. Lumapit din si Juwo. Kung magsanib puwersa sila, napakahirap para sa isang semi-saint na talunin sila. Gumisi ang elder at sinabing, may mga pagkakaiba sa mga semi-saints. Pagkatapos ay tumingin siya kay Juwo at sinabing, maaari kitang palayain bilang closed-door disciple ni Dean Lei. Gayunpaman, kung ipipilit mo akong pigilan, papatayin muna kita at hihingi ng tawad kay Dean Lei mamaya. Panipi. Ang elder na ito ay hindi na nag-aksaya pa ng oras kay Chinyu at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, ang maikling salungatan na ito ay nakaakit pa rin ng maraming tingin. Kakakilala pa lang nila pero magkaharap na sila ng eyeball to eyeball. Malamang na napakahirap gumawa ng kapayapaan. Napailing ang mga tao sa paligid. Pinayuhan ng ilan si Chinyu na umalis sa Sky City sa lalong madaling panahon, habang ang iba naman ay humiling kay Chin Yu na humingi ng tulong sa prinsipe. Matapos kilalanin silang lahat, dinala ni Chinyu si Juwo at umalis sa lugar. Ang The Stave of the Great Era ay magsisimula sa susunod na araw. Dumadagsa pa rin ang mga tao sa Sky City. Sa paglalakad sa mga lansangan, sina Chinyu at Juwo ay mukhang walang malasakit sa hitsura ngunit medyo nag-aalala. Noong una, binalak ni Chinyu na baguhin ang kanyang hitsura at lisanin ang Sky City. Gayunpaman, naramdaman ni Chinyu na malamang na masugitan si Juwo kung aalis siya. Namatay si Wenda dahil kay Chinyu, at ayaw na niyang may mangyari pa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Siguro kung nandito ang lalaking may bigot, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa kanyang lakas, madaling makatakas si Chinyu kung magtatayo siya ng spatial formation. Sa kasamaang palad, nabigo si Chinyu na mahanap ang mga bakas ng lalaking may bigot sa Sky City. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, ito na ang araw ng The Strive of the Great Era. Sa Great Hall ng Imperial Palace, ang prinsipe ay nasa trono habang ang mga kinatawan ng siyam na dakilang aristokratiko. Ang mga pamilya ay nakaupo sa magkabilang panig. May mga walang kamatayang prutas at tsaa sa harapan nila. Kung titingnang mabuti, ang tsaang ito ay talagang enlightenment tea. Sa labas ng palasyo, maraming tao ang nanunood. Nais nilang makita ang kinalabasan ng talakayan sa pagitan ng siyam na dakilang maharlikang pamilya. Sa Great Hall, tumayo ang prinsipe at ngumiti, "Welcome to Sky City." Gayunpaman, medyo malamig ang ugali ng lahat, at walang tumugon. Ang ugali ng mga taong ito ay tila may inihula. Mukhang tuluyan na silang magwawala sa royal family, bulong ng isang tao. Matagal nang nagpapanggap ang siyam na dakilang maharlikang pamilya. Natatakot ako na ayaw na nilang magpanggap. So paano kung magpanggap sila o hindi? Sino ang makakapagpigil sa kanila?
Kahit galit ka, kailangan mong tiisin. Masiglang nag-usap ang lahat, ngunit walang nang-ahas na magsalita ng marami. Umupo muli ang prinsipe. Alam niyang hindi siya ang pangunahing tauhan sa pagpupulong na ito, kaya hindi siya nagsalita. Your Highness, Great Zia ay bumagsak sa loob ng maraming taon. Dahil sa alyansa ng ating mga aristokratikong pamilya kaya natin mapangalagaan ang Sky City at ang iyong kasalukuyang posisyon, may nagsalita. Bahagyang yumuko ang prinsipe at sinabi, naaalala ko ang kabaitan ng lahat. Gayunpaman, ang kamahalan ay medyo hindi mabait na kunin ang kasama ng misteryosong taong iyon ng lahi ng demonyo, malamig na sabi ng elder ng pamilyang si Tichinyu, na nanonood mula sa labas, ay naramdaman kaagad na may mali. Di man ito. Ang mga taong ito ay nagbabalak na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Itinulak nila ang sisi kay Chinyu at, kasabay nito, sinamantala ang pagkakataon na pagsabihan ang prinsipe at bawiin ang kasalukuyang katayuan ng Sky City. Hindi tanga ang prinsipe. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kaya naman, tumayo siya at sinabing, hindi totoo yan. Kahit sino ay maaring pumasok at umalis sa Sky City. Wala akong pinapasok. At saka, wala akong alam tungkol sa kasama ng misteryosong lahi ng demonyong binanggit mo. Hindi mo alam. Gumisi ang matanda sa pamilya si, nakalimutan mo na ba ang nangyari sa auction? Ang misteryosong tao ng lahi ng demonyo ay nakipagtulungan kay Chinyu para nakawin ang kayamanan mula sa auction house. Siya ang kasama ng misteryosong taong iyon. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang kapaligiran ay agad na naging sobrang lamig. Si Chinyu, na nagtatago sa dilim, ay nagkaroon ng mas malamig na ekspresyon. Bagamat nahulaan na niya ang intensyon ng mga taong ito, nagalit pa rin siya nang marinig niya ang mga ito sa sariling tainga. Si Chinyu ang kasama ng misteryosong tao ng lahi ng demonyo. Mayroon ka bang ebidensya? Nagtatakang tanong ng prinsipe. Tuldok. Ang elder ng pamilya Yao ay malamig na bumaantong hininga at sinabi, ang presidente ng auction house, si Yang Tong, ay maaaring magpatotoo. Kasabay nito, lumabas si Yang Tong mula sa karamihan. Lumapit siya sa Great Hall at yumuko sa lahat. Presidente Yang. Bahagyang kumunat ang noo ng prinsipe. Kamahalan, nakita ko nga na hinati ni Chinyu ang mga samsam sa isang misteryosong tao sa labas ng Sky City. Nag-iwan pa siya ng isang mapanuksong pangungusap sa napakayabang na paraan, sabi ni President Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, ikinaway ni President Yang ang kanyang kamay, at isang eksena ang agad na lumitaw sa harap ng lahat. Ang eksenang ito ay ang mga salitang iniwan ng lalaking may bigot. Pangit ang ekspresyon ng prinsipe. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin saglit. Kamahalan, mabait naming iningatan ang iyong pagkakakilanlan bilang isang prinsipe. Ganito ba ang pagganti mo sa amin? Gumisi si Elder Yao at sinabi. Hindi. Mo ba alam na ang kontrabida sa lahi ng demonyo ay pumatay sa marami sa mga tagapagmana ng ating siyam na dakilang pamilyang Maharlika? Medyo pangit ang ekspresyon ng prinsipe. Hindi niya inaasahan na darating talaga ang grupong ito para tanungin siya. Kamahalan, hindi ba ito ay hindi matuwid? Sabi ng isa pang matanda. Kumunat ang noo ng prinsipe at sinabing, natatakot akong walang mapatunayan ang isang panig na salita ni Pangulong Yang. At saka, kung kamag-anak si Chinyu. Sa misteryosong taong iyon, bakit walang tumulong sa kanya noong nakipag-away siya sa semi-saints ng pamilya si? Kamahalan, anong ibig mong sabihin? Hinampis ng matanda ng pamilya si ang mesa at tumayo. Isang malakas na panloob na chi ang lumabas, at ang layunin ng pagpatay ay nakadirekta sa prinsipe. Sa sandaling ito, dalawang matanda at lantang matatandang lalaki ang lumitaw sa tabi ng prinsipe. Tumayo sila sa tabi ng prinsipe, at ang kanilang mapayapang panloob na chi ay agad na bumalot sa prinsipe. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang atakihin ang kamahalan? Mahinang sabi ng isa sa matatandang lalaki. Kahit na ang bilis ng kanyang pagsasalita ay napakabagal, ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Maging ang matanda sa pamilyang si ay nakadama ng matinding panggigipit. Siyempre, hindi ako aatake sa kamahalan.
Malamig na umungol ang matanda sa pamilya C. Ngunit dapat bigyan mo kami ng paliwanag para sa bagay na ito. Ang matandang lalaki sa tabi ng prinsipe ay nagwagayway ng kanyang kamay, at isang malakas na panloob na chi ang agad na sumugod patungo sa elder ng pamilyang C. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, ang elder ng pamilyang C ay napaupo sa kanyang upuan. Maupo ka at mag-usap, walang pakialam na sabi ng matandang lalaki. Nang makita ito ng lahat, hindi naiwasang magbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang hampas ng palad ng matanda ay tila casual, ngunit madali niyang idiniin sa upuan ang matanda ng pamilya C. Ang gayong lakas ay nagdulot ng takot sa mga tao. 1998 ang desisyon ni Juwo. Ang pag-atake ng matandang lalaki ay nagpakita ng kanyang malakas na lakas sa isang iglap. Agad nitong pinatahimik si Elder C, na orihinal na hindi napigilan. Malinaw na binabalaan ng matandang lalaki ang lahat. Bagaman tumanggi ang maharlikang pamilya, hindi ito nangangahulugan na maaari silang basta-basta mabuli ng iba. Nagtataka ako kung anong uri ng paliwanag ang gusto ninyong mga matatanda, sabi ng prinsipe. Si Elder Yao, sa tabi, ay ngumiti at nagsabi, sa totoo lang, wala kaming anumang masamang intensyon sa kamahalan. Buti na lang. Golden Age na ngayon. Siguradong, magkakaroon ng walang katapusang pagtatalo sa hinaharap. Kung tatakbo ang lahat sa Sky City para sa Milong, hindi ba? Sisubog ang Sky City. Nagtawanan ng lahat sa Great Hall. Nahulaan na ng prinsipe ang kanilang intensyon, kaya't sinabi niya sa malalim na boses, Elder Yao, sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin. Tumikim si Elder Yao at sinabing, ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay palaging partikular sa pagiging demokratiko. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Hayaang bumoto ang lahat upang magpasya kung dapat nating bawiin ang panuntunan ng hindi pakikipaglaban sa Sky City. Kailangan bang bumoto? Natatawang sabi ng prinsipe nang marinig ang sinabi niya. Ano ang ibig sabihin ng kamahalan? Sa tingin mo ba na pag-usapan na natin ito noon pa? Nagkunwaring nagulat si Elder Yao at sinabi. Hindi sumagot ang prinsipe. Sa halip, tinanong niya, kung bawiin natin ang panuntunang ito, naayos na ba ang usaping ito? Siyempre hindi. Sa sandaling ito, tumayo ang matanda mula sa pamilyang yon. Tumingin siya sa prinsipe at walang pakialam na sinabi, ito ay ang gininto ang panahon ngayon, at dapat nating pagsamahin ang mga pasanin ng kamahalan. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang kamahalan ay halos 200 taong gulang na ngayon, tama ba? Bahagyang tumango ang prinsipe, nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Para sa kapakanan ng pagpapatuloy ng maharlikang pamilya, sa palagay ko ay oras na upang isaalang-alang ng kamahalan ang pagpapakasal. Patuloy ni Elder yon. Agad na nagbago ang ekspresyon ng prinsipe, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ng ating talakayan, nakapili na kami ng ilang angkop na babae para sa kamahalan. Lahat sila ay tagapagmana ng ating dakilang aristokratikong pamilya. Kung payag ang prinsipe, maaari kang pumili ng alinman sa kanila, sabi ni Elder yon. Ang kamahalan ay ang nag-iisang inapo ng dakilang Zia. Hindi natin hahayaan na matapos ito dito, sigaw ng iba. Dahan daw ang tumayo ang prinsipe. Hindi ako sumasang-ayon, malamig niyang sabi, at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya. Hindi ka sumasang-ayon. Bakit? Sinabi ni Elder C na may malabong ngiti. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking kasal, malamig na sabi ng prinsipe. Kamahalan, ginagawa namin ito para sa iyong ikabubuti. Ang kapaligiran sa Great Hall ay muling naging kakaiba, hindi sumasang-ayon, hindi ka namin mapipilit. Gayunpaman, mayroon kaming isang maliit na kahilingan. Tumingin ang prinsipe kay Elder C at sinenyasan siya na magpatuloy, kapag naalis ang espesyal na katayuan ng Sky City, magkakaroon ng maraming pagtatalo sa hinaharap, walang pakialam na sabi ni Elder C, upang matiyak ang kaligtasan ng kamahalan, kailangan mong sumama sa amin. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay magpapadala ng mga tao upang protektahan ka. Bago makapagsalita ang prinsipe, malamig na sinabi ni Elder C, ito ang kalooban ng siyam na ulo ng pamilya. Walang puwang para sa kaunting pagbabantay.
Nang makita ang matigas na saloobin ni Elder C, naunawaan ng prinsipe na ang bagay na ito ay walang puwang para sa negosasyon. Kailangan niyang pumayag kahit anong mangyari. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay tumango ang prinsipe at sinabing, "Salamat sa mabait na intensyon ng lahat. Sumasang-ayon ako." Ang mga tao sa Great Hall ay nakahinga ng maluwag, ngunit ang mga puso ng mga taong nanunood mula sa labas ay lumubog. Ang mga Beastard na ito ay malamang na sinusubukang panatilihin ang mga spirit coin sa kanilang sariling mga kamay. Tama. Sa ganitong paraan, ang posisyon ng siyam na dakilang maharlikang pamilya ay lalong hindi matitinag. Gaano kasuklam-suklam? Kasuklam-suklam at walang hiya. Nagsalubong din ang mga kilay ni Chinyu. Walang sino man ang umasa sa matigas na saloobin ng siyam na dakilang maharlikang pamilya. Sige. Dahil naayos na ang usaping ito, simulan na nating bumoto sa panuntunan ng Sky City, tumayo si Elder Yao at sinabi. Walang duda ang resulta ng boto. Ang lahat ay bumoto upang bawiin ang espesyal na katayuan ng Sky City. Ito ay lubos na nagkakaisa. Mula ngayon, ang panuntunan ng hindi pakikipaglaban sa Sky City ay wala na, walang pakialam na sabi ni Elder C. Bago siya matapos magsalita, lumingon siya para tingnan si Chinyu sa karamihan. Nadurog ang puso ni Chinyu, at agad niyang binalak na umalis. Juwo! Tumakbo ka agad. Sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ngunit sa sandaling ito, biglang umatake si Juwo. Parang purple meteor, agad siyang nagpakita sa harap ng ikatlong prinsesa. Bago pa makapag-react ang lahat, hinawakan na ni Juwo ang ikatlong prinsesa sa leeg at inilabas siya. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay agad na naging sanhi ng pagkagulo ng eksena. How dare you? Ano ang sinusubukan mong gawin? Si Elder C ang pinakakinabahan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya yan at ang pamilyang si Aimay. Espesyal na relasyon. Kung may nangyari sa ikatlong prinsesa, siya ay nasa mainit na sabaw. Ang ikatlong prinsesa ay pilit na nagpumigla sa mga kamay ni Juwo, ngunit ang mga kamay ni Juwo ay mahigpit na nakahawak sa ikatlong prinsesa. Ang kanyang mga payat na daliri ay parang matatalas na talam, na kinakamot ang makatarungang leeg ng ikatlong prinsesa at nagdulot ng pag-agos ng dugo. Nililigawan mo ba si kamatayan? Pitawan mo ako, o papatayin ko ang buong pamilya mo at balat kang buhay. Ang pangatlong prinsesa ay umungal ng baliw. Malamig na tinignan siya ni Juwo at saka sinampal ang mukha niya. Kung maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan, papatayin kita ngayon. Mabangis na sabi ni Juwo. Matapos masampal ay natigilan ang ikatlong prinsesa. Tila napagtanto niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hinding-hindi niya hahayaang magpakasawa sa kanyang masasamang ugali, ni hindi niya pakialam ang kanyang pagkakakilanlan bilang ikatlong prinsesa. Anong gusto mo? Bitawan mo siya. Pumakbang si Elder C, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay sumabog. Ang kanyang puting buhok ay lumipad sa hangin, at siya ay mukhang napaka-intimidate. Gayunpaman, si Juwo ay hindi natatakot sa anuman. Not to mention a small elder, even if the head of the Si family came, si Juwo ay hindi matatakot. Umalis na tayo sa Sky City. Kapag nakarating na tayo sa ligtas na lugar, natural kung pakakawalan ang ikatlong prinsesa, malamig na sabi ni Juwo. Sumimangot si Elder C at bumantong hininga, hindi ako mapakali kapag nasa iyong mga kamay ang ikatlong prinsesa. Tumayo din si Elder Yao at sinabing, kung pakakawalan mo ngayon ang ikatlong prinsesa, maaari ka naming hayaang umalis sa Sky City. FCQ. Anong pinagkaiba ng bibig mo sa anus mo? Hindi ako naniniwala sa kalokohan mo. Nagmura si Juwo. Nagdilim ang mukha ni Elder Yao. Malamig niyang sinabi, kung gayon, ano ang gusto mo? Kung saktan mo ang ikatlong prinsesa, kahit si Dinley ay hindi ka mailigtas. Ganon ba? Pagkatapos ay subukan natin ito. Gumisi si Juwo. Agad niyang nilagyan ng lakas ang kanyang mga daliri, at agad na tumusok ang kanyang mga kuko sa leeg ng ikatlong prinsesa. Sa sobrang takot ng ikatlong prinsesa ay namula ang kanyang mukha. She shouted crazily, FCQ. Yung may apelyidong si. Kapag may nangyari sa akin siguradong guguluhin ka ng tatay ko.
Panipi. 1979 na lumaban hanggang kamatayan. Ang ikatlong prinsesa ay nag-aalboroto, at si Elderslie ay walang magawa. Dahil dumating siya sa ngalan ng pamilya yan, kinatawan niya ang pamilya yan. Kaya't si Elderslie ay kailangang managot para dito. Malamig na tiningnan ni Elderslie si Chinyu at sinabing, Chinyu, sinabi mong hinahabol mo ang santo ng pamilya yan, ngunit ngayon ay inaatake mo ang pamilya yan. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Kung kinidnap mo ang ikatlong prinsesa ng pamilya yan, may pag-asa ka pa bang makasama si Yan Ruozo? Tinusubukan mo bang i-brainwash ako? Gumisi si Chinyu at sinabi, Are you even qualified? Kung mamatay ako, wala akong chance. Cut the crap. Magbibilang lang ako ng 3. Kung hindi ka sumasang-ayon, papatayin ko ngayon ang ikatlong prinsesa. At most, we'll fight to the death. Dahil doon, humakbang si Chinyu at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng ikatlong prinsesa. Isang sinag ng golden light ang lumitaw sa palad ni Chinyu. Sisubog ang ulo ng ikatlong prinsesa kung bibigyan niya ng kaunting puwersa. Huwag. Nang makita ito, natarante si Elderslie. Nagmamadali niyang iniunat ang kanyang kamay at nag-aalalang sinabi, bitawan mo ang ikatlong prinsesa, at magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Chinyu at malamig lamang na sinabi, isa. Ang ekspresyon ni Elderslie ay napakapangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, sumasang-ayon ako sa iyo. Ngunit hindi mo dapat saktan ang ikatlong prinsesa. Huwag kang mag-alala. Kapag nakarating ako sa ligtas na lugar, tiyak na pakakawalan ko siya, malamig na sabi ni Chinyu. Bagamat nag-aatubili si Elderslie, wala siyang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at sabihing, lahat, tumabi kayo. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Elderslie at sinabing, inilagay mo ang iyong mga tao sa labas. Natatakot akong mahirapan ka para samahan kami. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Chinyu kay Juwo, na nagpapahiwatig na umalis siya kasama ang ikatlong prinsesa. Isang grupo sa kanila ang naglakad patungo sa labas ng Sky City. Sa daan, maraming tao ang nakakita sa eksenang ito. Sumunod si Elderslie sa likuran nila na malungkot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nais na mapunit kaagad sina Chinyu at Juwo. Tandang padamdam. Maya-maya, nasa labas na sila ng Sky City. Tulad ng sinabi ni Chinyu, ang mga tao ay nakaistasyon dito. Nang makitang umalis si Chinyu, pinalibutan siya ng ilang tao. Elderslie, kailangan naming umasa sa iyo ngayon, nakataas ang kilay ni Chinyu. Nagdilim ang mukha ni Elderslie habang malamig siyang sumigaw, tumabi ka. Sa utos ni Elderslie, lahat ay gumawa ng paraan para sa kanya. Tumingin si Chinyu kay Elderslie at malamig na sinabi, Elderslie, pinakamabuting huwag magpadala ng sinumang sumunod sa atin. Kapag nalaman ko ito, ipinapangako kung papatayin ko nang paunti-unti ang ikatlong prinsesa. Pagkasabi nito, nagmamadaling tumakas sina Chinyu at Juwo. Magulo ang eksena, at ang ekspresyon ni Elderslie ay napakapangit. Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? May lumapit at nagtanong. Kinagat ni Elderslie ang kanyang mga ngipin at sinabing, sumunod ka sa kanila ng palihim. Ano man ang mangyari, huwag nilang hayaang makita nila tayo. Oo. Matapos matanggap ang utos na ito, isang grupo ng mga tao ang agad na palihim na tumakbo sa direksyon ni Chinyu. Siyempre, hindi mananatiling walang ginagawa si Elderslie. Siya ang pangunahing taong responsable sa bagay na ito. Kaya naman, tahimik siyang sumunod sa likuran, gustong kunin ang pagkakataong iligtas ang ikatlong prinsesa. Tinakasan ni Chinyu at Juwo ang daan-daang bituin sa isang hininga. Palibhasa'y nadakip ni Juwo, ang ikatlong prinsesa ay labis na natakot. Kaya tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Pilasan mo ako. I guarantee they will spare you. Buwo, nanginginig na sabi ng ikatlong prinsesa. Sa kasamaang palad, isang sampal lang ang natanggap ng ikatlong prinsesa mula kay Juwo. Pagkatapos sumulong ng ilang daang bituin, biglang huminto si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Anong mali? Kumunat ang noo ni Juwo.
Malamig na tumingin si Chinyu sa paligid at sinabing, si Elder Si ay tiyak na magpapadala ng mga tao para sundan tayo. Bagamat ang kanilang mga pamamaraan ay napakahusay na kahit na si Juwo ay hindi matukoy ang mga ito, si Chinyu ay nakatitiyak na hindi hahayaan ni Elder Si ang bagay na ito ng ganoon kadali. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa paligid at malamig na sinabi, Elder Si, mukhang hindi mo narinig ng malinaw ang sinabi ko. Ang ekspresyon ni Elder Si, na walang humpay na humahabol sa kanila sa dilim, ay agad na nagbago. Natuklasan ba siya? Hindi dapat, Elder Si? Dahil tumanggi kang makinig sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko, malamig na sabi ni Chinyu. Kaagad pagkatapos, naglakad si Chinyu papunta sa ikatlong prinsesa. Inabot niya ang kamay niya at nabali ang daliri ng ikatlong prinsesa. Ang matinding sakit ay agad na naging dahilan upang ang ikatlong prinsesa ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Dahil sa sigaw na ito, nagbago ang ekspresyon ni Elder G. Nagmamadali siyang sumulpat at naglakad na may mapupulang mukha. Chinyu? Huwag mong saktan ang ikatlong prinsesa. Si Elder Si ay pawis na pawis, at ang kanyang puso ay napuno ng gulat. Kung namatay ang ikatlong prinsesa, tiyak na papatayin siya ng pamilyang Si para humingi ng tawad sa pamilya yan. Ano? Hindi ba ako naging malinaw sa sarili ko? Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at sinenyasan na baliin ang mga binti ng ikatlong prinsesa. Si Elder Si ay natakot. Nagpanik, lumuhod talaga siya sa lupa. Wag. Pangako aalis ako agad at hindi na kita susundan. Natatakot na sabi ni Elder Si. Bahagyang pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, tumingin kay Elder Si, at malamig na sinabi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung gagawin mo ito muli, hindi ako magpapakita ng awa. Sige. Hindi nang ahas si Elder Si na magsalita ng kahit ano. Tinanggaw niya ang kanyang ulo na parang sisiw na humihikab sa kanin. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Agad niyang isinama ang pangatlong prinsesa at nagpatuloy sa pagtakas. Si Elder Si, na nakaluhod sa lupa, ay hindi nang ahas na kumilos. Hindi pagkatapos makalayo si Chinyu at ang iba pa ay may lumabas mula sa dilim upang tulungan si Elder Si na bumangon. Elder, ipagpatuloy ba natin ang paghabol? Tanong ng mga tao ng pamilya Si. Umiling si Elder Si at mahinang sinabi, huwag ka nang humabol. Hinahayaan na lang ba natin silang makatakas ng ganito? Ang magsasaka ng pamilya Si ay tila nag-aatubili na tanggapin ito. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Elder Si at sinabing, ito ang tanging paraan. Maghintay tayo. Pagpalain nawa ng langit ang ikatlong prinsesa upang walang mangyari sa kanya. Tuldok. Sa kabilang dulo, tumakas sina Chinyu at Juwo sa loob ng 3 araw at 3 gabi, direktang nakatakas mula sa Zhongzhou. Sa wakas, huminto sila sa isang tigang na bundok. Ang panloob na ni Chinyu ay nasaroon ng loob dahil sa maraming araw ng pagmamadali. Magpahinga tayo dito ng ilang araw, sabi niya habang inis kanya ang paligid. Ma'am, sagot ni Juwo. Kumuha siya ng mahabang golden chain mula sa special magic artifact at itinali ang ikatlong prinsesa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pinakamabuting huwag isipin ang pakikibaka dahil kapag mas mahirap kang magpumiglas, mas humihigpit ang lubad. Ito ay tatusok sa iyong balat at laman at mabali ang iyong mga buto. Mabangis na sabi ni Juwo. Ang ikatlong prinsesa ay hindi nang ahas na maging mayabang sa pagkakataong ito. Paulit-ulit siyang tumango at walang lakas ng loob na magsalita. Puno ng luha ang mga mata niya. Tuldok. Tinulyapan ni Chinyu ang ikatlong prinsesa at hindi maiwasang mapangiti. Hindi ka ba masyadong mayabang, at gusto mong magpasakop sa iba? Sa iyo, at tretuhin ang lahat bilang mga alipin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay kabayaran sa iyo. Tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng mga nagdusa sa iyong mga kamay. Sa gayon, hakbang-hakbang si Chinyu patungo sa ikatlong prinsesa. 2,000 mahiwagang skeleton. Pagtingin kay Chinyu na papalapit ng hakbang-hakbang, ang ikatlong prinsesa ay labis na natakot kaya ang kanyang buong katawan ay nanginag. Ayaw mo bang tumingin sa hitsura?
Sisirain ko ang mukha mo, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkasabi noon ay nagbuga ng gintong liwanag ang palad niya. Naghahanda siyang mag-iwan ng hindi maalis na marka sa mukha ng ikatlong prinsesa. Hindi. Huwag. Sa sobrang takot ng ikatlong prinsesa ay nanginig ang buong katawan, at puno ng luha ang kanyang mukha. Gayunpaman, walang pakialam si Chinyu. Papalapit ng papalapit ang palad niya, at ang nagliliyab na temperatura nito ang nagpatuyo ng luha sa mukha ng ikatlong prinsesa. I beg you. I won't dare to do it again. Let me go. Please let me go. Buho. Takot na takot ang pangatlong prinsesa na halos maiihinan niya ang kanyang pantalon. Puno ng luha ang mga mata niya. Nang malapit ng dumapo ang palad sa kanyang mukha, inilayo ni Chinyu ang kanyang kamay. Talagang ayaw ni Chinyu na saktan ang ikatlong prinsesa. Gusto lang niyang takutin siya. Kung talagang nag-iwan siya ng marka sa mukha nito, malamang ay wala na siyang pagkakataong mapagan ang relasyon niya sa pamilya yan sa hinaharap. Pero hanap tayo ng makakain. Tinapik ni Juwo ang kanyang tiyan na kumakulam sa gutom. Ma'am, sagot ni Chinyu. Ito ay isang kagubatan dito, kaya magkakaroon ng mga mababanges na hayop sa paligid. Sa makatuwid, ang paghahanap ng pagkain ay hindi isang malaking problema. Habang tumatakbo si Chinyu, may nangyari sa Sky City. Tinala ni Eldersy ang kanyang mga tao pabalik sa Sky City. Ang ibang mga maharlikang pamilya ay walang pakialam sa bagay na ito. Gusto lang nilang ipadala ang prinsipe sa isang ligtas at restricted area. Sa Great Hall, tumayo si Elder Yao at nagsabi, kami ay pumili ng isang lugar para sa inyong kamahalan. Ito ay isang lugar na may mga tunog at amoy ng kalikasan. Ang 9 na aristokratikong pamilya ay nagsanib puwersa upang magtayo ng isang pormasayon. Ito ay napakaligtas. Alam ng prinsipe na wala siyang karapatang pumili, kaya hindi siya nagsalita. Gayun din, dinukot ni Chinyu ang ikatlong prinsesa ng pamilya yan. Ipinapakita nito ang kanyang masamang intensyon. Kailangan nating alisin ang ganoong tao sa lalong madaling panahon, patuloy ni Elder Yao. Isang Chinyu, hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan, sabi ng isang tao. Tama. Hindi mahirap patayin siya. Bakit hindi natin hayaang kumilos ang iyong pamilyang Yao? Ngumiti si Elder Yao at sinabi, dahil pareho ang opinyon ng lahat, tiyak na sumasang-ayon ako. Kailangan ko lang problemayan ang lahat. Kung makikita mo si Chinyu, mangyaring ipaalam sa amin. Bahagyang tumango ang lahat at nagkasundo. Natapos ang pagpupulong. Natural na plano nilang umalis kasama ang prinsipe. Binigyan nila ang prinsipe ng 3 araw para gawin ang kanyang pag-iimpake. Pagkatapos ng 3 araw, aalis sila sa oras. Ang destinasyon ay tinawag na Peach Blossom Island. Ito ay isang maliit na lumulutang na isla na napapalibutan ng walang katapusang itim na tubig. Bagamat tinawag itong Peach Blossom Island, ito ay talagang walang pinagkaiba sa Zaihunag Island. Ang balita na dinukot ni Chinyu ang ikatlong prinsesa ng pamilyang yan ay kumalat sa buong Zhongzhou, maging sa buong Holy Region. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang bagay na ito ay kasing pasabog ng misteryosong lahi ng demonyo na pumapatay sa mga tagapagmana noon. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may nangahas na kumilos laban sa 9 na dakilang pamilyang Maharlika. Ngunit sa panahong ito, ang kanilang prestihiyo ay paulit-ulit na hinamon. Mahirap na huwag maghinala ang mga tao. Narinig mo na ba ang balita? Tinukot ni na Chinyu at Juwo ang ikatlong prinsesa ng pamilyang yan. Ang sabi-sabi na matagal na nilang ayaw sa kanya. Panipi. Kalokohan. Malinaw, si Chinyu ang may kaugnayan sa misteryosong taong iyon ng lahi ng demonyo. Ito ang patunay ng katapatan ni Chinyu. Narinig ko na si Chinyu ay palaging may kaugnayan sa lahi ng demonyo. Siya ay nagmula sa kailaliman ng Azure Rock Forest. Ang pagkilos na ito ay para lipulin ang 9 na dakilang Maharlikang pamilya at palitan sila. Malika, hindi ang 9 na dakilang Maharlikang pamilya ang kanilang buburahin, kundi ang ating sangkatauhan. Ang lahi ng demonyo sa kailaliman ng Azure Rock Forest ay malapit ng ipanganak. Habang lumalaganap ang balita, mas naging misteryoso ito.
Hindi nagtagal, ang buong banal na rehiyon ay nataranta. Sa pamilyang yan, hindi mapalagay si Yan Ruozo matapos malaman ang tungkol dito. Walang ibang dahilan kundi ang ulo ng pamilya ay labis na naghangad sa ikatlong prinsesa. Dahil dito, naging mayabang at despotiko ang ikatlong prinsesa. Sa bundok Dongwang, sinabi ni Uncle Yan sa malalim na boses, nagpadala ang ulo ng pamilya ng mga tao para patayin si Chinyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Ruozo. Tumingin siya kay Tio Yan at napabulalas, sino ang ipinadala niya? Yan Gayen, sabi ni Uncle Yan. Lalong naging pangit ang mukha ni Yan Ruozo nang marinig niya iyon. Si Yan Gayen ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ng ulo ng pamilya. Tinulungan din niya ang padre de pamilya ng henerasyong ito sa paglaki. Basta ang bili ng padre de pamilya, kaya niyang patayin ang sinuman sa mundo. Ang kanyang lakas ay isang misteryo. Sinasabi ng mga alingaungaw na nakapasok na siya sa True Saint Cultivation Realm. Ang katotohanan na pinadala ng ulo ng pamilya si Yan Gayen ay sapat na upang ipakita ang kanyang determinasyon. Tito Yan. Sumimangot si Yan Ruozo. May tiwala ka ba na talunin si Yan Gayen? Tumingin si Tio Yan kay Yan Ruozo at sinabi sa malalim na boses, Miss Yan, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag nang makialam sa bagay na ito. Natahimik si Yan Ruozo. Alam niyang wala sa kontrol niya ang bagay na ito. Kung ligtas na nakabalik ang ikatlong prinsesa sa pamilya Yan, may puwang pa para sa negosasyon. Sa oras na iyon, maaari tayong makiusap para sa awa. Nang sama-sama, at baka iligtas siya ng ulo ng pamilya, patuloy ni Uncle Yan. Ngunit kung may mangyari sa ikatlong prinsesa, walang makakapagprotekta sa kanya. Hindi siya sasaktan ni Chinyu, sabi ni Yan Ruozo. Nag-aalala lang ako na papatayin ni Yan Gayen si Chinyu. Sa sandaling ito, itinaas ni Yan Ruozo ang kanyang ulo at muling tumingin kay Uncle Yan. Puno ng pagmamakaawa at pag-asa ang mga mata niya. Saglit, kahit si Tio Yan ay hindi nakatiis. Sige, I promise you, bahagyang bumantong hininga siya at sinabi. Salamat, lagi kong tatandaan ang kabaitan mo. Yumuko ng malalim si Yan Ruozo kay Uncle Yan. Umiling si Uncle Yan at sinabing, kaya ko lang gawin ang lahat. Kung kaya ko bang pigilan si Yan Gayen, depende lahat sa tadhana. Tuldok. Hindi lang ang pamilyang yan ang gumawa ng hakbang. Ang Yao family ay nagpadala rin ng mga tao sa parehong oras. Sila ang may kontrol sa panloob na Chinyu, kaya ilang oras na lang bago nila siya mahanap. Bagamat hindi nagpahayag ng paninindigan ang ibang maharlikang pamilya, hindi tumigil ang pagtugis nila sa misteryosong taong iyon. Ngayong natukoy na si Chinyu bilang kasabwat ng misteryosong tao, malamang na hindi sila magpapakita ng awa kung natagpuan nila siya. Sa sandaling ito, natagpuan ni Chinyu at Juwo ang isang bahay sa tigang na bundok. Ang bahay na ito ay hindi kapani-pani, walang simple at magaspang, at natatakpan ng alikabok. Halata naman na matagal nang walang tao dito. Paano magkakaroon ng bahay sa ilang na ito? Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Si Juwo ay hindi nag-isip tungkol dito. She muttered, bakit ba ang dami mong pakialam? Pumasok na tayo at tingnan natin kung may makakain pa. Dahil doon, tinulak ni Juwo ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang unang pumasok sa kanyang mga mata ay isang kumpletong kalansay. Naka-cross-legged ang kalansay na parang naglilinang. Mga buto. Nang makita ito ni Chinyu, hindi niya maiwasang magulat. Talagang nakakapagtaka na lumitaw ang isang balangkas ng isang magsasaka sa ganoong lugar. Lumakad pasulong si Chinyu. Sinubukan niyang abutin ang kamay at inilagay sa balangkas. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, ang kalansay ay naglabas ng mga sinag ng liwanag.